tahimik ang lahat sa gitnang silangan. O baka hindi. Ang mga headline ay magsasabi ng isang bagay habang may mga ibang bagay na tahimik na nangyayari at unti-unting umiinit ang sitwasyon. Maaring social media platform ang TikTok pero para sa mas nakakatanda, ito ang orasan na tumitiktak papalapit sa tanghali, sandali ng pagpapasya. Parang nasa isang lumang western movie tayo, High Noon o Barilan sa OK Corral, naghihintay na maganap ang huling eksena. Tinanggihan ng Estados Unidos ang bagong panukala ng Iran na tinawag nilang nakakainsulto. Maaring gumamit sila ng ibang salita, isinasalin ko lang mula sa nabasa ko sa mga website ng medyang Hebreo. Habang may ulat na nauubos na ang pasensya ni Pangulong Trump, sinabi niya nung Lunes ng gabi na dapat umatake na ang US sa Iran kasing aga ng Martes. Nagdesisyon siyang ipagpaliban muna ang pag-atake. Ang dahilan? Isang pakiusap mula sa Emir ng Qatar, ang prinsipe ng korona ng Saudi at ang Pangulo ng United Arab Emirates na lahat ay humiling sa kanya na ipagpaliban ito. May kumakalat pang ibang sismis pero yun lang ang opisyal naming narinig. Mabilis na lumilipas ang oras. Ang pagkubukob sa Hormuz Strait at naval blockade ay dahan-dahang pinipilit ang Iran na nagiging desperado at maaring unang gumamit ng dahas. Tama, tiktak nga. Habang hindi pa matatag ang tigil putukan sa Iran, sinusunod namin sa Israel ang kasunduan sa Estados Unidos. Hiniling sa amin na magtimpi kahit patuloy ang paglabag ng Hezbollah sa Lebanon at binabaliwala ng Hamas ang mga kondisyon mula Setyembre. Laging nauuna sa aksyon ang mga organisasyong ito, sinusubukan ng Israel at natututuhan ang kahulugan ng FFO. Noong nakaraang linggo, napatay ng IDF ang mahigit sa 220 teroristang Hezbollah sa Lebanon, average mahigit sa 30 kada araw. Pinalakas namin ang pag-atake sa hilaga ng Ilog Litani kung saan umatake ang Hezbollah sa Israel gamit ang motor at drone. Inatake pa namin ang labas ng Beirut na yung linggo. Sa Gaza, napatay si Azzadin al-Haddad, leader ng Hamas, habang patuloy ang mabagal at sistematikong pagkuha ng hukbo sa Gaza Strip. Kontrolado na namin ngayon ang halos 60% ng teritoryo ng Hamas, kahit 53% lang ang inilaan na lugar sa Israel sa tigil putukan. Ipinapakita nito ang malinaw na pagbabago sa dating mga pulisya. Ipinapaalam sa Hamas na sa bawat paglabag may kapalit na kabayaran. Naniniwala pa rin silang pipigilan ng European Union o ng mga internasyonal na organisasyon ang Israel. At bakit namang hindi? Lagi naman yung gumana nun. Pero pag-uusapan pa natin yan mamaya. Sa parehong larangan, sistematikong pinapahina ng Israel ang mga tuntunin ng tigil putukan na hindi mapapanatili sa pangmatagalan at pansamantala lamang na ipinataw sa amin ng Washington. Sa ngayon, wala namang kakaibang galit mula sa Amerika sa parehong larangan. Alam din nila na hindi na pwede ang dati nilang ginagawa. Namumuno pa rin ang Hamas sa Gaza, ngunit ipinapakita ng mga pangyayari ngayong linggo ang laki ng pagbabago. Dati, maingat ang Israel sa pagtugon sa mga banta o sa pagpatay sa mga terorista dahil kaya nilang magpaputok ng mga misil at ilagay sa panganib ang mga sibilyang Israeli. Hindi pinapansin ng mga nagsasabing buhay pa ang Hamas at di mahalaga ang pagpatay sa leader nila ang isang mahalagang bagay. Napatay na ang bagong leader ng Hamas at ang kanyang pamilya. Ang organisasyon na dating nagpapalaganap ng takot sa Israel sa pamamagitan ng malalaking pag-atake ng rocket o banta ng pagsalakay ay hindi na ngayon makapagpaputok ng kahit isang rocket o makapagsugo ng kahit isang terorista sa mismong labanan. Nagpaparada na lang ang Hamas sa Gaza, suot ang uniforme at tinatakot ang mga taga-Gaza. Nawala na ang Hamas ng 10,000 mandirigma, nawala ang kanilang mga linya ng supply at higit sa 60% ng kanilang teritoryo. Sa 40% na natitira, naglalakad ang mga tauhan nila na walang armas, takot ma-airstrike at naguhukay sa mga guho ng dati nilang mga sentro ng kapangyarihan. Sabi ng isang komentador mula Israel, ang Hamas ay parang ipis na dinurog ng Israel sa ilalim ng sakong nila. Dahan-dahan pa rin gumagalaw ang mga paa at antena nito sa basang lugar na dating Hamas. Sige, mahalaga na uubusan na sila ng mga lagusan at malapit na ang susunod na pagtapak. Habang tuloy ang Israel sa pag-aalis ng mga lider ng Hamas at pagbuwag ng teroristang estruktura sa Gaza, ginunita ng mga Islamista at taga-suporta sa kanluran ang Nakba ngayong linggo. Ginyunita nila ang Nakba na parabang ano nga ba talaga? Hindi sila nawasak noong 1948.
Hawak ng mga Arabo ang Judea and Samaria at Gaza sa loob ng 19 na taon. Bakit hindi sila kumilos nun? Bakit hindi sila nagtayo ng estado nun? Ngayon, sinasabi nilang may 600,000 refugee. Napansin ko ring tinaasa nila ito sa 700,000, mas mataas kaysa sa 400 at 50,000 nung 1,900 at 49. Pero kahit ganon, pinalayas ng mga bansang Arabo ang 800,000 Hudyo. Bakit hindi nila pinapasok sa sarili nilang bansa ang mga Arabong refugee? Bakit walang issue sa mga Hudyo na refugee? Tinanggap namin ang mga kababayan namin. Hindi talaga ito tungkol sa kanila o sa mga refugee ng Palestina. Ang tanging dahilan kung bakit buhay pa ang konsepto ng Arab-Palestino ay dahil hindi nila kayang puksain ang Israel. Ang trahedya ng Nakba na kanilang binabanggit ay ang katotohanang hindi nila nagawang wasakin ang mga Hudyo. Hindi nila napasok ang mga Hudyo taliwas sa ibang minorya sa gitnang silangan. Kahit silang 1 bilyon ay hindi nagawang alisin ang 7 milyong Hudyo. Hindi sa pamamagitan ng dahas, hindi sa pamamagitan ng mga pandaigdigang institusyon, hindi sa propaganda. Wala. Ngayon, inuudyukan nila ang mga hangal sa kanluran. Kontrolado nila, gaya ng sinabi ko, ang Gaza sa loob ng 19 na taon at pagkatapos ay sila lang ang may hawak ng Gaza sa nakalipas na 20 taon. Ngayon nagluluksa sila, pero ginamit din nila ito para takpan ang mga infrastrukturang panira sa Israel. O, nakalusot sila at napatay ang mahigit 1,200 Israeli. Pero yun lang, ito na ang meron sila ngayon. Kung akala mo natuto na sila, panuurin mo ito. Lahat ng demonstrasyon sa mundo. Ngayon, hindi na usapin ang karapatan, kompromiso o dalawang estado. Ang usapan ngayon ay from the river to the sea. Lahat ng nagaangking tagapagtaguyod ng kapayapaan sa Israel at buong mundo na nagsabing ang kompromiso at pagkilala ay gagawin silang katuwang at mas makatuwiran. Tahimik silang lahat sa bawat paglabag, laging may dahilan sa bawat karahasan at hindi pinansin ang mismong sinasabi ng mga Arabo. At inaasahan lang tayong tanggapin lahat yon, mga suicide bombing, misil, terorismo. Ngayon, patuloy ninyo silang hinihikayat. Ipaunawa sa kanila na makakalusot sila habang pinagsasabihan ng Israel. Lahat ng ito ay bunga ng inyong mga ginawa. Gaya sa Lebanon, hinayaan ng mga institusyon at bansang Europeo na mag-operate ang mga grupong terorista sa tabi nila, imbes na panatilihin ang kapayapaan. Kayong lahat ang dahilan kung bakit inisip nilang kaya nilang gawin ang lahat ng ito na ginawa nga nila, nilabag ang pandaigdigang batas at nauwi sa ganito. Dahil para sa amin dito sa Israel, ito lang ang pagpipilian. O ito. Dito sa Israel, hindi na namin kailangan ang kumpirmasyon ng Civil Commission sa mga krimen ng Hamas noong Oktubre 7 laban sa mga babae at bata para malaman ang kaya ng aming mga Islamistang kaaway kung magka-chance sila. Hayagang nananawagan ng mga Arabo sa pagkatay ng mga lalaki, panggagahasa sa mga babae, gawing mga aliping sexual ang mga batang babae, at pagpapahirap at sadistikong pagpatay sa mga bata. Walang dapat pagdudahan, ito ang kapalarang haharapin ng bawat Hudyo sa Israel sa kamay ng Islam, kung hindi na namin kayang ipagtanggol ang sarili. Bakit ko ito alam? Hindi dahil lantaran nila itong sinasabi palagi sa social media. Kung hindi mo sila nakita o narinig na nagpapahayag ng layunin sa Europa at US kamakailan, hindi ka nagmamasid ng mabuti. Alam ko ito dahil ito ang dinanas ng mga Yazidi, Kristiyano, Kurdo at iba pang namuhay sa ilalim ng pamahalaang Islamiko sa gitnang silangan nitong mga taon. Ganito rin ang sinapit ng mga Kristiyano sa Afrika. Wala sa mga grupong ito ang sumasakop ng anumang teritoryo at wala rin sa kanila ang may pinag-aagawang hangganan. Walang kahit isa sa kanila ang umatake sa Islam o Muslim. Wala ni isa sa kanila ang gumawa ni isa man sa mga bagay na ginagamit na dahilan ng mga simpatisador ng Arab para siraan ng Israel at sisihin kami sa agresyon ng mga Arabo. Walang na pumilit sa pakikipamuhay ng magkakasama, walang karatulan na nagsasabing hindi magkaaway ang Yazidi at mga Arabo. Wala ni isa sa kanilang mga kapitbahay na Muslim ang tumakbo para protektahan sila. Hindi, kasalanan lang nila na minalas silang hindi kayang ipagtanggol ang sarili sa gitnang silangan. Walang bansa, internasyonal na organisasyon, o ni isa sa daan-daang grupo ng karapatang pantao na gumagastos ng milyon-milyon para sa mga aktivista ang tumulong o pumigil sa malupit na paglipol ng mga minoryang ito. Ang mga Baha'i, Zoroastrian at Copт na minorya ay inuusig, inaabuso at pinagkakaitan ng karapatan sa mga Islamikong rehimen.
Wala rin silang kasalanan maliban sa di pagiging Muslim. Lahat ng nasa media, lahat ng tinatawag na eksperto, lahat ng mga kaawa-awang Hudyo na sumali sa paninira sa Israel. Pinipilipit ang mga katotohanan at realidad para madaling bigyang katwiran ang kanilang pakikilahok sa sistematikong paninira sa bansa. Iyan ang kanluman ng mga taong inuusig sa loob ng maraming henerasyon. Ginagawa nila ito habang binabaliwala ang mga masamang realidad at sa ganitong paraan, pinalalakas nila ang halimaw na may sala sa karahasan laban sa mga inosenteng tao sa gitnang silangan. Ang mga paimbabaw na nagpapakabanal sa social media, mga isit na nilason ng mga taon ng progresibong indoktrinasyon. Hindi kailanman nagsalita, hindi kailanman nabanggit, hindi kailanman nagtanggol sa alinman sa mga pinaka-inosenteng biktima na ito. Ang mga batang Yazidi, Kristiyano, Kurdo at Persyano na walang pangalan. Walang naging magsik, nagprotesta o nagtanggol sa kanila. Walang halaga ang kanilang mga buhay. Kung tungkol ito sa paglaban o kolonyalismo, bakit naganap ang Black September sa Jordan? Bakit naganap ang digmaang sibil sa Lebanon? Bakit pinalayas nila ang mga Hudyo mula sa mga bansang Arabo? Bakit hindi sila nagtayo ng estado mula 1,900 at 48 hanggang 1,900 at 67 kung pwede naman nun? Kaya patawarin mo kami kung di kami gaanong na-excite sa iyong mapagmalinis na galit. Ipagpapatuloy namin ang lahat ng aming makakaya para pigilan at kung kailangan, patayin ang mga gustong lipulin kami at paslangin ang aming mga pamilya. Tatanggapin namin ang iyong reklamador na pangungutya dahil walang ibang opsyon. Nilikha ang Israel para hindi na muling maging walang kalaban-laban na biktima ang mga Hudyo. Pwede mo kaming tawaging Zio hanggat gusto mo, pwede kang magbanal-banalan, magpakalat o magsuka ng galit, magdiwang sa aming pagdurusa at hikayatin ang mararahas na mananakop ng inyong bansa. Simple lang ang pagpipilian para sa amin. Ang aming mga buhay, ang buhay ng aming mga anak, iyon ang mahalaga. At isaksak mo sa lalamunan mo yung baluktot at bulok mong mga pagpapahalaga. Pakyo kayong lahat. Habang inuutos nilang ituon mo sa amin ang pansin gamit ang anumang dahilan linggo-linggo, unti-unti ka na nilang sinasakop. Tik-tak, tik-tak. Hindi lang dito tumatakbo ang oras, kundi pati na rin sa lugar ninyo. Hindi narito sa kanluran ang mga Islamist at Muslim Brotherhood para makibagay. Nandiyan sila para sakupin. Ginagamit nila ang kalayaan ng kanluran, ang mga prinsipyo at mga halaga nito para isulong ang sarili nilang layunin at sariling mga halaga. Ang kalayaan sa relihiyon ay isang mahalagang bahagi ng kulturang kanluranin. Pero habang ginagamit natin ang ating mga prinsipyo, inaabuso naman nila ito para maipasok ang sarili nilang mga prinsipyo. Para sa kanila, ang presensya ng relihiyon ay hindi pagdiriwang ng sariling paniniwala, kundi isang paraan para ipakita ang kanilang pagiging nakahihigit. Ang pagdarasal ng mga Islamista sa kalsada ay hindi na nangahulugang kalayaan sa relihiyon tulad ng alam natin. Hindi nila ito ginagawa sa sarili nilang mga bansa, kundi doon lang kung saan kailangan nilang ipakita ang kanilang kapangyarihan. May pampublikong pagpapakita ng relihiyon sa kanluran. Ako mismo gusto ko ang mga Belen tuwing Pasko, ang mga Christmas tree, pati na rin ang mga koro na umaawit tuwing Kapaskuhan. Gusto ko rin ang Easter Bunny at egg hunts kahit di ako Kristiyano. Noon, Kristiyano lang ang nagdiriwang at hindi nila ipinipilit sa iba. Ang panalangin ng mga Islamist sa pampublikong lugar ng mga hindi naniniwala ay uri ng pangsuway. Gaya rin ang pagtatayo nila ng mga mosque sa ibabaw ng mga lugar ng Kristiyano at Hudyo. Sumisigaw sila para palaganapin ang intifada sa mundo. Pagkatapos, ginagawa nila ito laban sa mga walang kalaban-labang Hudyo. Kakaunti lang ang nagsasalita tungkol dito dahil parang sinisisi ang mga Hudyo sa ibang bansa sa ginagawa namin sa Israel. Ganun din dito, kapag ginagawang normal at pinapaliwanag ang kasamaan at pinipili lang ipatupad ang batas, nagiging tanggap ito. Kaya huwag kayong magulat kung may insidenteng tulad ng sa San Diego na yung linggo. Kapag binibigyang katwiran mo ang karahasan o pagtutok sa iba dahil sa akala mong galit, para mo na ring tinatanggap ito. Kung gusto mong gawing pandaigdigan ang isang uri ng karahasan, may iba ring tao na may nais na paraan na gusto rin nilang ipalaganap. Kung titingnan ang mangyayari sa Gaza pagkatapos nito, isa sa mga ideyang itinutulak ng EU at makakaliwang elemento sa Israel ay ang pamumuno ng Palestinian Authority. Tinalakay ni Dr. Ariel Edmoni ng Jerusalem Institute for Strategy and Security at sa Giv Steinberg ng Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs ang isyu ito sa artikulong inilatala ngayong linggo sa pahayagang Maariv ng Israel.
Ayon sa kanila, hindi kinikilala ng Qatar ang Palestinian Authority bilang moderatong alternatibo sa Hamas, kundi bilang lehitimong pampulitikang pantakip para sa pamumuno ng Muslim Brotherhood sa hinaharap. Sabi sa artikulo, sa nakaraang dekada, nagbigay ang Doha ng mahigit $1 billion sa Palestinian Authority. Nag-invest sila sa edukasyon, infrastruktura at media habang isinusulong ang anti-Semitikong nilalaman at pro-Hamas na naratibo sa mga institusyon tulad ng Al Jazeera at UNRWA. Nagbabala ang mga mayakda laban sa internasyonal na plano na ilipat ang kontrol ng Gaza sa tinatawag na nirepormang Palestinian Authority. Hindi pinapansin na may ilang miyembro ng Fatah at Al-Aqsa Martyrs Brigades na lumahok sa pag-atake noong ika-7 ng Oktubre at kumikilos kasama ang Hamas. Ayon sa artikulo, hindi dahil sa pagiging moderado ng PA kaya sinusuportahan ito ng Qatar, kundi dahil nagsisilbi itong lehitimong pantabing para sa Muslim Brotherhood. Dagdag pa nila, kung hindi masisira ang mekanismo ng pag-uudyok, ekonomikong pagdepende at impluwensya ng Qatar, madali lang makakabalik ang Hamas sa ibang pangalan at anyo. Si Dr. Kobi Michael ng Israel, na-interview ko na at naibahagi ko ang ilang artikulo niya, ay may kawili-wiling pananaw sa bisyon ni punong ministro Benjamin Netanyahu. Sa artikulong inilatala niya sa Israeli Center for Grand Strategy, tinalakay ni Dr. Michael ang lakas at hamon sa estratehikong pananaw ni punong ministro Benjamin Netanyahu sa harap ng malaking pagbabago. Hindi na dalawang superpower ang humuhubog sa mundo ngayon. Kumakalat ang kapangyarihan at sinusubukan ni Netanyahu gumawa ng estratehiya para sa Israel sa bagong realidad na ito. Sinimula ni Dr. Michael sa pamamagitan ng isang sipi mula sa pahayag ni Netanyahu sa pagpupulong ng gabinete noong Pebrero 22, 2026 kung saan sinabi niya ang mga sumusunod. Sa aking bisyon, bubuo tayo ng sistema na parang hexagon na mga alyansa sa loob o paligid ng gitnang silangan. Kasama dito ang India, mga estadong Arabo, Aprikano, Mediterranean gaya ng Gresya at Cyprus at ilang estadong Asyano na di ko muna babanggitin. Sabi ni Dr. Michael, layunin ng hexagon na gawing estratehikong asset ng Israel ang pandaigdigang multipolaridad. Ang layunin ay gawing sentro ang Israel at ika-6 na axis na nag-uugnay sa 5 pangunahing rehiyon, hindi lang basta maliit na estadong tumutugon sa mga pangyayari. Higit pa sa diplomasya, layunin itong bumuo ng magkakaugnay na kaayusang panrehiyon para sa koordinasyong panseguridad na inuugnay ng mga koneksyong pang-infrastruktura, mga koridor na pang-ekonomiya at mga teknolohikal na pakikipagtuwang na ang Israel ang nasa sentro. Sabi ni Michael, ang pananaw na ito ay nagmula sa pagkabigla ng Oktubre 7 at sumunod na digmaan sa maraming harapan. Tinuturing ni Netanyahu ang digmaan bilang trauma at oportunidad. Humina ang regional access ng Iran. Lantad at umaasa sa panlabas na seguridad ang mga bansang Arabo. At naipakita na Israel ang kanilang dominasyon sa militar at teknolohiya. Sa ganung sitwasyon, naniniwala siya na makakatulong ang Israel na bumuo ng bagong kaayusan sa rehiyon. Ngunit nahaharap sa matinding hamon ang pananaw na ito. Una, karamihan dito salita pa lang. Walang mga institusyong, may bisa, mga mekanismo sa pagpupundo o mga operasyonal na balangkas. Kung walang konkretong infrastruktura at pangako, pananaw lang ito. Pangalawa, parang minanglupa ang isyu ng mga Palestino sa proyekto. Walang bansang Arabo ang sasali sa regional na estruktura sa pinagtatalunang teritoryo kung walang malinaw na politikal na direksyon. Pangatlo, ang personal na ugnayan ng Estados Unidos kay Trump ay hindi nag-aalis ng estruktural na tensyon. Gusto ng Washington ng tigil putukan at katatagan. Nais ng Israel ng aktibong pagpigil at kalayaan sa pagkilos. Mahalaga ang suporta ng Amerika, pero hindi laging pareho ang interes nila ng Israel. Pang-apat, nandyan ang India. Lumalakas ang kapangyarihan nito pero malalim pa rin ang ugnayan sa Iran at Russia. Hindi ito basta-basta sasali sa anti-Iranian alyansa. Laging malilimitahan ang partisipasyon nito ng sarili nitong estratehikong otonomiya. Panglima, walang malinaw na sentro ng grabidad ang estruktura. Di tulad ng NATO, walang hegemon na nagsisilbing sandigan ng sistema. Flexible ang network na ito kapag tahimik ang panahon pero madalas bumabagsak tuwing may crisis. Iginit ni Mikhail na ang tunay na inobasyon ay nasa konektibidad, infrastruktura at teknolohiya, hindi lang sa alyansang militar bilang susi sa katatagan ng reyon. Ang mga proyektong tulad ng IMEC,
India-Middle East-Europe Corridor at pinagsamang enerhiya at digital na infrastruktura kasama ang Gresya at Cyprus ang bumubuo sa pisikal na gulugod ng bisyon. Ito ang pinaka-importante. Ambisyoso at malihay ng hexagon vision ni Netanyahu at estratehikong magkakaugnay, ngunit nananatiling abstrakto, marupok at maraming hindi pa nare-resolbang kontradiksyon. Kilala ko ng mabuti si Kobe. Pareho kaming nag-aral sa parehong high school sa aming bayang Ashkelon at magkaibigan kami noon. Pagkaraan ng ilang taon, naging senior kami sa opisina ng punong ministro sa Israel at nakatrabaho ko siya ng malapitan. Isa siya sa pinakamatalinong taong nakilala ko. At higit sa lahat, naniniwala ako na ang artikulong ito niya ang pinakamagandang naglalarawan sa pagiging kakaiba ni Netanyahu sa politikal na kalakaran ng Israel. At masasabi ko pa nga na pati na rin sa politikal na kalakaran ng kanluran. Si Netanyahu ay may malinaw na pananaw para sa bansa. Kaya kailangan mong maintindihan kung bakit maraming Israeli, kabilang ako, ang sumusuporta kay Netanyahu. Unti-unti na tayong papasok sa taon ng halalan at maraming politikong gustong pumalit. Bukod sa natatanging pamumuno ni Netanyahu sa digmaan mula Oktubre 7, may malinaw siyang pananaw para sa kinabukasan ng Israel na wala sa maraming politiko, kaya mahalagang sundan ng Israel ito sa mga susunod na taon. Habang papalapit ang Shavuot, Shagmatan Torah, paggunita sa pagtanggap ng Torah at 10 utos, narito ang ilang mahalagang punto para sa ating panahon. Ang Shavuot lang ang pista sa kalendaryong Hudyo na walang petsang nakasulat sa Torah. Iniutos lang nito na magbilang ng 49 na araw mula ikalawang araw ng Paskwa at ipagdiwang ang Shavuot sa ika-50 araw. Pesach, Sukkot, Rosh Hashanah, may tiyak na petsa silang lahat. Ngunit sa mismong pagtanggap natin ng Torah, ang mahalagang sandali, walang nakatalang petsa sa kalendaryo. Ayon sa mga eskolar ng Hudyo, ang Matan Torah ay hindi lang isang sandali. Isa itong kalagayan ng puso. Ibinigay ang Torah noong handa na tayong tanggapin ito, noong tayo ay nagkaisa, Kais Echad, Blev Echad, na may iisang puso, iisang layunin, iisang tadhana. Hindi man perpekto o hindi palubusang hilom, sapat ang pagkakaisa natin para marinig ang isang bagay na mas dakila kaysa sa ating sarili. Ang mensahe nun, gaya rin na yon, ay ito. Nabubuhay tayo sa panahong nagbabago ang mundo sa ilalim ng ating mga paa. Humihina ang lumang kapangyarihan, may bagong umuusbong, nabubuo ang mga alyansa at nagbabago ang mga banta. Sa gitna ng lahat ng ingay na yon, ang Israel at ang sambayan ng Hudyo ay tinatanong ng kaparehong tanong na ibinangon sa atin noon sa bundok Sinai. Handa ba tayo sa susunod na mangyayari? Magkakasama ba tayong haharap o magkakahiwalay? Ang Torah ay hindi ibinigay o inialok sa bawat individual o tribo ng magkakahiwalay. Ibinigay ito sa isang bayan. Isang bayan na piniling magsama-sama kahit hindi sila nagkakasundo sa lahat ng bagay. May dahilan kung bakit binabasa ang aklat ni Ruth sa kapistahang ito. Tulad ng ibang Kristiyanong taga-suporta ng Israel, hindi isinilang si Ruth sa kwentong ito, kundi pinili niya ito. Sa sandali na matinding dalamhati, pag-iisa at kawalang katiyakan, tumingin siya kay Noemi at pinili ang komunidad kaysa kaginhawaan. Ang sinabi niyang, kung saan ka pupunta, doon din ako pupunta, ay pinakamataas na halimbawa ng hinihingi ng kaganapan sa bundok Sinai sa lahat. Paalala ito na ang kapalaran ng mga Hudyo ay hindi lang pamana. Isa itong sinadyang desisyon na itali ang iyong kapalaran sa kapalaran ng isang bayan, ang iyong sariling bayan. Pinipipili mo ba ang salita at mga utos ng Diyos? Hamon nito sa ating henerasyon. Hindi kailangang pare-pareho tayo. Hindi natin kailangang burahin ang pagkakaiba, pero dapat tandaan na ang kwento natin ay umuusad kapag sama-sama tayong sumusulong. Ang Shavuot ay tungkol sa pagtatanong kung kaya nating muling likain ang sandaling iyon ngayon sa bansang patuloy na lumalaban, nagluluksa, bumabamon, nagtatalo, ngunit narito pa rin. Patuloy pa ring tinipili ang buhay. Patuloy pa ring tinipili ang isa't isa. Patuloy pa ring tinipiling dalhin ang isang misyon na nagsimula bago pa man tayo ipinanganak. Habang ipinagdiriwang natin ang Shavuot, naway maging biyaya ito. Naway maging karapat-dapat tayong muling tumanggap ng Torah, hindi lang dahil ibinigay ito, kundi dahil nandyan tayo para sa isa't isa. Binubuksan natin ang puso dahil alam natin ang lakas natin ay galing sa layunin, hindi lang sa kapangyarihan. Nawa ang Shavuot ay magdala ng liwanag, pagkakaisa at lakas ng loob para magpatuloy kahit sa gitna ng disyerto tungo sa hinaharap na dapat nating buuin. Maligayang Shavuot!
Ako si Daniel Seaman. Samahan niyo ako muli sa susunod na linggo sa Straight Up sa JNS TV Studios, Jerusalem, Israel. Salamat.